Learning to live humbly, matutong mamuhay ng may kapakumbabaan. Yan po ang ating topic ngayong umaga at siguradong marami po tayong matututunan sa ituturo ng ating Panginoon tungkol sa pagpapakumbaba. At kasama po sa kanyang ituturo ang pagpapakumbaba, ang pagiging mabuti, at ang pagiging mapagpasensya. At yan po ay kukunin natin sa sa Ephesians 4 verse 2. Kaya naman, samahan po ninyo ako. Magandang umaga po sa inyong lahat. This is your Ate Mabs and welcome po sa atin pong Daily Devotion Live dito po sa Ate Mabs TV at sa God Loves You. Ganon din po sa ating YouTube channel sa Ate Mabs TV. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Isang napakagandang umaga na naman po ang ating pagsasamahan. Today is Wednesday, December 17, 2025. Grabe po, no? Tuwing binabanggit ko po ang araw, ang date, tuwing tayo may devotion, ay talagang damang-dama natin Pasko na. Konting tulog na lang, Pasko na po. At malapit na rin po ang bagong taon, isa na namang bagong taon ang atin pong sasalubungin. Kaya po tayo ay huwag titigil, no, sa pananalangin, sa pag-devotion every day. Kaya samahan po ninyo ako. Buksan na po natin ang ating Bible sa Ephesians 4 verse 2 at kung Tagalog ang inyong Bible at tulad ng Bible ko ang Bible ninyo, yan po ay buksan natin sa Efeso 4 verse 2 na nasa page 246. Ayan. Ng bagong tipan. Nasa dulo na po yan halos. Yan, sa bagong tipan po. Para hindi po kayo mahirapan sa paghanap ng ating verse na pagninilayan ngayong umaga. Sige po, basahin po natin ang ating verse na pag-aaralan ngayon. Ito po ay sa Ephesians 4 verse 2, New International Version. Ang sabi po, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Sabi noon po sa Tagalog, sa Efeso 4 verse 2, sa Magandang Balita, Biblia, kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Lord, sa isa na namang napakagandang umagang ito na kami ay muling makakapagpuri sa iyo, makakapagpasalamat sa pamagitan ng devotion na ito. Pangunahan mo po kami, Panginoon. Ikaw po ang siyang tanging marinig lamang ng mga taong makakapanood nito. Ikaw lang din, Lord, ang gusto naming maitaas, madakila at maluwalhati. At puspusin mo kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig at ng iyong banal na spirito. Maraming salamat po. Give us the wisdom, the knowledge, and understanding. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, magandang umaga po sa inyong lahat. And welcome sa ating pong daily devotion lang dito sa Ate Mabs TV at sa God Loves You. Magandang umaga po. Sige po muli natin basahin ang ating pong verse na pag-aaralan ngayong umaga. Matatagpuan sa Ephesians 4 verse 2 na ang sabi po sa New International Version, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Yan. Sabi naman po sa Tagalog, Magandang Balita, Biblia, kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Napakabuti ng Panginoon. Tunay po, no, na ang pag-ibig ng Diyos ang tunay na tutulong sa atin para tayo ay magkaroon ng pagpapakumbaba sa ating buhay. Maging gentle at maging patient.
Napakabuti ng Diyos. Kaya naman po, ang ating pong topic this morning ay pinamagatan ni Learning to Live Humbly. Matuto na mamuhay ng may pagpapakumbaba. Hallelujah. Meron ba tayong pagpapakumbaba sa ating puso? Kasi yun po ang pinakamahalaga at laging tinitingnan ng Diyos sa atin. Sabi nga po dito, have you ever met an angry Christian? Nakatagpo ka na ba o nakakita ka na ng isang taong Kristiyano pero galit? Minsan no, binabanggit natin dito, tayo ay nasa flesh pa, tayo ay talagang hindi maiiwasang magalit, tao lang tayo, pero hindi pwede maging dahilan yun na tao lang ako, kaya magagalit din ako. Kasi pag nasa Panginoon na tayo, nagagalit tayo, pero dapat ay hindi po ito maging dahilan upang tayo magkasala. Sabi nga po yan sa ating binasa, no? Sa chapter 4, verse 26. Ayan, napaganda na sinabi dito. Kung magalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Hallelujah! Nakakatuwa na pinaalalahanan tayo ng Diyos na pwede tayong magalit. Pero huwag mo hayaan na yung galit mo ay dalhin ka nito sa kasalanan. Yes, nagagalit tayo, minsan napapabulyaw tayo, singhal tayo, pero tandaan natin, huwag tong mauwi sa pagkakasala. At huwag din nating hayaan na lumubog ang araw na galit pa rin tayo. So, ano ibig sabihin nito? Makipag-ayos tayo sa ating Panginoon. Halimbawang nagalit ka the whole day or bago ka matulog, nagalit ka. Talagang galit, as in galit na galit. I-reconcile natin yan with the Lord. Before going to bed, you pray at huwag kang matulog na may sama ka pa ng loob. Ihingi mo na yan ng tawad sa Diyos, ilapit mo na yan sa Panginoon at huwag mong hahayaan na matulog ka may sama ng loob. Diba? Kasi ang sarap po kayang matulog na may kapayapaan. Diba? Kasi pag galit tayo, hindi ka makakatulog eh. Promise. Hindi maayos yung tulog mo, tapos nagngingit-ngit ka pa, matutulog ka na at madalas nga hindi ka pa makatulog. Iisip ka ng isip tungkol sa galit na meron ka. At yung tao namang pinagagalitan mo, tulog na. Pero ikaw ang nagdurusa. Kasi ikaw yung hindi makapagpatawad, ikaw yung nagngingit-ngit na matutulog na lang, di mo magawa kasi isip ka ng isip. Diba, ang hirap ng ganun. Kaya i-reconcile natin yung with the Lord. Sa Panginoon natin idulog, isumbong, ilabas yung ating galit, at ihingi natin to ng tawad sa Kanya. Kasi yun yung mahalaga eh. Diba? Naranasan niyo na ba yan? Yung galit ka, tapos matutulog ka na eh. Kahit anong gawin mo, hindi ka makatulog. Ikot ka ng ikot sa kama mo. Tapos, tayo ka, upo, hindi ka mapakali. Kasi nga, puno ng galit yung puso mo. Pero subukan mong manalangin bago ka matulog at idulog mo sa Diyos lahat yan. Sabihin mo sa Kanya lahat ng iyong sama ng loob, lahat ng iyong hinanakit, lahat ng iyong pain, kadramahan sa buhay. Sige na, sabihin mo lahat sa Diyos. Maniwala ka, gagaang yung pakiramdam mo. At makakatulog ka. Yun ang pinakamasarap doon, no? Kasi, ang hirap kaya nang walang tulog, lalo na kung may sakit ka. Lalo na kasi kaming mga stroke, di kayo pwede mapuyat. Kasi pag napuyat kami, iba pakiramdam namin, pwede tumaas ang BP namin. Kaya talagang iwas na iwas sa ganun. At wala naman talaga kasi maitutulong yung galit, di ba? Ano bang makukuha natin kung sakaling panindigan natin yung galit na yan? Ano bang makukuha natin o mapapala natin kung sakaling panatilihin natin yung galit sa buong magdamag? Diba? Walang may dudulot eh. Ang may dudulot nito, sakit, karamdaman, pag-aalala, takot, puro negative. Kaya instead na ano mo yan, i-entertain mo yung galit, wag na lang. Diba po, no? Kaya ang linaw ng sinabi, no, sa Ephesians 4 verse 26, kung magalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo.
Hallelujah. Ang sarap namang paalala nito, no? Kasi, minsan pag di tayo napapaalalahanan, hindi tayo, naging aware na dapat pala ganito. Sandali lang po ah. Yan. Minsan di tayo nagiging aware, no? Kaya, dapat, ah, tandaan natin tong verse na to para po hindi natin makalimutan na pwede tayong magalit, pero wag nating hayaan yung galit na yan ay mauwi sa kasalanan at makipag-reconcile tayo sa Lord para hindi na umabot sa kinabukasan yung galit mo. Kasi di ba pag galit ka bago ka matulog, tapos talagang kinimkim yung galit mo yun hanggang sa magising ka kinabukasan, maniwala ka, madadagdagan yung galit mo. Kasi unang-una napuyat ka sa mamaloob mo. Nag-isip ka pa ng kung ano-ano. Na-stress ka. Sigurado, paggising mo, galit ka pa rin. At dumagdag pa yung galit mo. At lalong nasira sa umpisa pa lang ng umaga, sira na yung araw mo. At madadamay ang lahat ng tao sa paligid mo. Sigurado yan. Proven ko na po yan kasi ganyan-ganyan po talaga ako noon. Ewan ko ba noon bakit ini-entertain ko talaga yan. Kasi siguro mahina ang ating, yung ating faith sa Lord. At talagang pinahayaan mo, kontrolin ka ng galit mo. Baliktad, ikaw mag-control sa galit mo. Hindi ang galit ang mag-control sa iyo. Diba? So, tuloy po natin. No? Sabi dito, you may have come across Christians who love to grumble, complain, or even speak harshly about other people. Maybe you've ever even been that person at times in your own life. Totoo po yun. Makaka-encounter ka talaga ng mga taong yung, yung reklamador, yung taong panay ang salita ng hindi maganda sa kanyang kapwa, at yung taong na yun ay minsan ikaw na yun eh, di ba? Minsan ganun tayo eh, di ba? Nakakalungkot mang isipin at ang hirap aminin, minsan ganun tayo. Minsan ganun tayo na reklamador, no? Yung nagmumurmur, yung taong nagsasalita ng hindi maganda sa ating kapwa. At nangyayari yun, di ba? Kaya maging aware tayo. Ang ganda na tinuturo ng Diyos sa atin dito kasi pinaalalahanan tayo na minsan kasi hindi tayo aware na nagagawa pala natin yun. Oo nga, no, alam niyo, nung binabasa ko pa kanina, sabi ko, Lord, oo nga, no, minsan talaga ganun din ako. Sorry talaga, Lord. Yung bang, lagi mo tinitingnan yung kakulangan ng isang tao, na para bang ikaw lang yung magaling, siya hindi, yung perfect ka, siya hindi. Parang ganun, though hindi naman ganun na perfect ang tingin mo sa sarili mo. Pero, bakit kaya talaga minsan nakakapula tayo ng ibang tao, no? Madalas natin silang masabihan ng mga bagay na dapat hindi natin sabihin. Ang malungkot pa, sinasabi mo pa to sa iba. Huwag natin gawin yun kasi maling-mali talaga yun. Kasi, unang-una, yung taong pinagsabihan mo ng tungkol sa taong ito, natuloy magtataka siya, ba't siya ganun? Bakit siya nagsasalita ng mga ganun? May Kristiyano siya, di ba? Bueno, minsan talaga tayo naging aware, malibang may magpaalala sa atin at malibang may tumapik sa atin na, uy, mali ang sinasabi mo. E paano kung yung kausap mo, inayunan ka ng inayunan? At hindi ka naman sinita o hindi ka man lang kinontra. O di pa, paano na? Nakapanira ka na ng ibang tao. Di ba? Nakakalungkot po yun. So, parang meron akong, parang may lipstick yata ako. Okay. So, ano pa po? Sabi dito, if we're not careful, ayan, kung hindi tayo mag-iingat, we can easily become self-righteous within Christianity. Yung pagka ganun tayo, parang naging self-righteous na tayo, na parang tayo na lang tama, tayo na lang magaling, tayo na lang yung hindi nagkakamali. And after all, we know the truth and others may not. You might see how tempting it can be to look down upon other people, demean them or consider them as worse off than ourselves. Dahil doon, kapag self-righteous tayo, madali nating dinadown yung ibang tao
At natitempt talaga tayo, no? Na husgahan sila. Na akala natin sila ang mali, no? At tayo na ang tama. Hindi naman po laging ganun ang sitwasyon. Madalas nga mali rin naman talaga tayo. Kaya lang hindi mo maaming mali ka. Kaya tuloy hinahanap mo sa iba yung pagkakamali. At lagi tayong merong naisasabi, no? Para bang laging meron kang komento sa ibang tao na nakalimutan mo. Kung meron silang pagkakamali, may pagkukulang sila, sigurado meron ka din. At yun ang iiwasan natin. Kasi nagiging self-righteous tayo kapag ganun. At hindi madaling iwasan, no? Lalo na ikaw yan eh. Yan yung dating ikaw na minsan lumalabas talaga muli sa pagkatao mo. At pakontrol tayo sa Holy Spirit. Mag-pray tayo. Kung halimbawa nagawa natin yan for the day, bago tayo matulog, ihingi natin ito ng tawad sa Diyos. Tumawag tayo sa Panginoon at sabihin natin, Lord, ayusin mo po ako. Parang mali yung ginawa ko ngayong maghapon. Meron naman akong taong nakomentuhan ng ganito, na feeling ko mali siya, ganito, at naikwento ko pa sa iba, patawarin mo ako. Di nagsisimula yung salitang chismis, di ba? So, iwasan natin yan. Kasi hindi po yan tama. At lalong hindi yan ang nais ng Diyos para sa atin. Sabi nga dito, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw, sa halip magtrabaho siya ng marangal para sa sariling kabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig, sabi sa Ephesians 4 verse 29. Diba? Imbes na magsabi tayo ng hindi maganda sa ating kapwa, ay encouragement na lang. Diba? Kasi baka mamaya, hindi lang yung ikinukwento mo yung nasisira, pati yung kinukwentuhan mo. Imbis na maging encouragement ka, mas parang kinukwentuhan mo siya ng ganung bagay na ikasisira ng iba. Akala tuloy nung kausap mo, tama ang ganung klase ng pag-uugali. Kasi ang tingin niya, Kristiyano nga to eh, pero ganyan siya magsalita. Di, tama yung ganitong way. Tama yung manira ng kapwa. Diba? Kasi minsan baka nagiging katisuran tayo ng ibang tao. Although alam natin na nasa mundo pa tayo, we're not perfect, pero wag naman sana na intentionally gawin natin ito. Diba? Kasi pag ginagawa natin isang bagay na alam mo nang mali, ginagawa mo pa, mas matinding kasalanan yun. Pag mali na. Diba? Pag alam mong mali, huwag mo nang gawin. Pigilan mo yung bibig mo. Pigilan mo yung isip mo na huwag kang makagawa. Kasi dito lahat nagsisimula yun eh. Pag nasa isip mo, magiging bukang bibig mo yun. Kaya punuin natin yung pag-iisip natin ng mga salita na lang ng Diyos. At mainam na ang ibahagi na lang natin sa iba, yung mabuting balita na lang. Huwag na yung kwento ng ibang tao o komento mo sa ibang tao. Diba? Kasi madalas ganun tayo, no? Diba hindi ka naman hinihinga ng komento pero bigay ka ng bigay ng comment. Alam niyo talagang, nung binabasa ko to, parang, sorry naman, Lord, parang ako naman to. Ako talaga tong kinakausap mo and thank you, Lord, kasi dahil dito matututo ako at napapaalalahanan ako. Diba? Kasi talaga nakakalimot tayo eh. Minsan, pag wala talaga nagpaalala, akala mo laging tama na yung ginagawa mo, pero hindi pala. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Talagang gusto ng Diyos na maging Christ-like tayo. Na dumating ang time, magiging tulad tayo ng Panginoon pagdating sa ating karakter, sa ating pag-uugali. Salamat, Panginoon, for this message today. So, ano pa po ang sabi ng Panginoon dito? But this misses the point of the gospel of Jesus. The gospel tells us that all of us begin at the same starting point. And it's only through grace that we come to salvation and learn the truth about God's love for us. So, taliwas no, sa tinuturo ng Diyos patungkol sa kanyang mabuting balita kapag naging self-righteous tayo. Kasi lahat naman tayo nung tayo ay naging Kristiyano, nagsimula tayo sa zero. Parang back to square one tayo, di ba? Yung parang lahat tayo nagsimula na
nawala. Parang niligtas tayo, pare-pareho tayo niligtas by the grace of God. Not because of our works, di ba? Hindi yun dahil mabait tayo. Niligtas tayo ng Diyos kasi mahal niya tayo. At yun ay yung bagay na isang katotohanan na kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kaya naman, imbis na magbalik tayo sa dating ugali natin, panatilihin natin yung pag-ibig ng Diyos sa puso natin, sa isip natin, sa gawa natin, sa salita natin. Kasi kung hindi po natin ito gagawin, anong karakter o pag-uugali ang ipinapakita natin sa ating kapwa? Kapag ganun tayo, panigurado, mahirapan tayo na i-invite sila kay Lord. Di ba? Kasi, alam mo, mga tao nakatingin sa ugali natin eh. Lalo na yung mga kasama natin sa bahay. Kaya minsan din natin sila madala sa Panginoon kasi hinahanapan nila tayo ng resulta eh. Paano ako maniniwala sa sinasabing taong to, hindi naman nagbabago ugali. Di ba? Kaya nga po, pilitin natin, no? Na baguhin yung pag-uugali natin. At idulog natin yun sa Panginoon. Kasi talagang hindi natin kaya yan kung tayo lang. Alam natin na tutulungan tayo ng Panginoon. At mababago natin yan in time. Hindi man po instant na pagbabago, pero unti-unti makikitaan tayo ng pagbabago ng ating mga kapwa, ng ating mga kasama sa bahay, ng ating mga mahal sa buhay at ng ating mga kaibigan, kakilala, kapitbahay. Diba? Unti-unti. Kaya nga ito ang galing ng Panginoon kasi tinuturuan tayo araw-araw na mabago yung buhay natin, na tayo ay tuluyan na talagang makasunod sa kalooban ng Diyos, na maging Christ-like tayo. Diba po, no? Napakabuti ng Panginoon. At sabi dito, sa chapter 4 verse 22, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Diba? Yan po ay nasa chapter 4 verse 22 to 24. Kaya napakainam basahin natin ang buong chapter 4 mamaya after natin mag-devotion. Pag nilayan niyo pa rin to, marami pang i-reveal ang Lord sa inyo. Ituturo ang Panginoon para mas lalo nating maunawaan ang konteksto ng ating pinag-aaralan ngayong umaga. Napakabuti ng Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kasi gusto ng Lord, no, hindi man tayo maging perfect sa mata ng tao, pero at least maging perfect tayo sa mata ng Diyos. Na alam ng Diyos na nandun yung desire ng puso natin na magbagong buhay tayo. Di ba? Na pag nagkakamali tayo, gusto natin magpaayos sa Diyos. Na pag nagkakamali tayo, aware tayo na mali tayo. At marunong tayong umamin ng pagkakamali. Yun ang pagpapakumbaba. Diba? Kasi pag marunong kang umamin ng mali mo, marunong kang tumanggap ng mali, ng pagkakamali mo, at gusto mong baguhin to, yun yung humility. Yun yung pagpapakumbabang gusto ng Diyos na ma-practice natin bilang mga anak niya. Diba? Tatandaan niyo yung ating pag-aaral kahapon tungkol sa identity. Diba? So, pag alam mo yung identity mo sa Panginoon, humble ka dapat. Hallelujah. And that doesn't make us any better than other Christians. In fact, as Paul says in Ephesians 4 verse 2, we should actually be humble and gentle with others rather than harsh and critical. He says we are to be patient with one another, helping one another in every way that we can so that we all grow together. Laging itinuturo, no? Mapapansin niyo. Concern ng Lord yun. Dapat, iniisip natin lagi yung ibang tao. Hindi lang yung ating sarili. Kaya nga, love one another. Diba? And love your neighbor as yourself. Yun yung isa sa pinaka-importanteng iniuutos ng Diyos sa atin. Hindi yung sarili. Kasi ayaw ng Diyos na maging self-righteous tayo. Ayaw ng Diyos na laging
makasarili tayo. Ang gusto ng Diyos, isipin natin yung iba tulad kung paano niya tayong inisip. Kasi ang mag magmahal ng ibang tao ay isang sign ng pagpapakumbaba. Pag mahal mo yung tao, diyan din napapractice yung patience. Di ba? Napapractice yung patience dahil sa mga kapitbahay, dahil sa mga kasama sa bahay, dahil sa mga nakakahalubilo mo. Grabe talagang matitest yung patience mo. Yung mga anak mo na nga lang di ba? Asawa mo na nga lang grabe. Talagang matitest yung patience mo. And thank you Lord kasi meron tayong kapwa-tao. Meron tayong mga tao na nagiging daan upang tayo lalong matuto na magmahal ng iba, matuto na magpatawad. Kaya wag nating laging sasabihin, okay na ako mag-isa. Okay na ako kahit wala yung mga tao na yun. Mabubuhay ako. No, tanda natin. No one is an island. No man is an island. Hindi po tayo pwede mabuhay ng walang ibang tao. Kasi yan din tayo matututong magmahal, matututong magpatawad, magbigay, tumulong, di ba? Yan yun eh. At diyan natin mapapractice yung mga tinuturo ng Diyos sa atin to be gentle, to be humble, to be patient dito sa ating pinag-aaralan. At diyan ka din matututong mag-control ng sarili mo. Diba? Dahil sa mga taong ito sa paligid natin. Kaya pagpasalamat natin yan, huwag nating sabihin na, bakit ba kami ganitong anak, napakatigas ang ulo. Pagpasalamat, Lord, thank you, may ganito akong anak. Kasi kung wala akong ganitong anak na katigasan ng ulo, hindi ko mapapractice yung patience. Hindi ko makikita na kailangan ko palang ayusin yung aking love sa puso ko. Thank you sa mga taong ito. Thank you sa asawa ko, Lord. Nang dahil sa kanya, lalo ko nakikita ang pag-ibig mo. Kasi through patience, Lord, napapakita ng pag-ibig mo. At saka nakokontrol ko yung sarili ko. Thank you, Lord. Diba? Instead na magalit ka at ano mo sila na minsan nakakapagsalita pa tayo ng mga salitang hindi maganda sa tenga, nakakapagbitaw tayo ng mga salitang pagsisisihan natin, i-bless na lang natin sila. Instead of i-curse natin, i-bless natin sila. Lord, i-bless mo po sila at salamat kasi nagiging daan sila ng pagiging mabuti kong tao. Diba? Kasi dahil sa kanila, nare-realize natin yung dapat pala ganito ako, dapat pala maging mabait ako, mag-control ako sa aking sarili. Thank you, Lord. Maraming salamat po sa mga taong ito na ginagamit mo upang ako ay lalong maging matuwid sa iyong harapan. Diba po, no, dati, ako hindi, Lord, no? Dinadasal ko talaga na patawarin ako ng Panginoon talaga before. Sa lumang buhay ko, sa ngit-ngit ko, sa galit ko, sa inis ko, ako po, naglilista pa po ako talaga ng pangalan ng mga taong kinaiinisan ko, mga taong binabaliwala ako, mga taong hindi bumibili sa akin. Tapos, kasi po, nasa sales and marketing ako for so many years. At talaga, pinipersonal ko yun pagka binibentahan ko sila, lalo na kung kamag-anak ko. Patawarin talaga ako ng Diyos. Hinihingi ko talaga ng tawad sa Diyos yan. Maling-maling pag-uugali ko. Sinusulat ko po yung mga pangalan nila at pinagpe-pray ko sila, hindi para i-bless sila, kundi para ipadama yung galit ko sa kanila. Napakasama. Di ba? Ganun po ako kasama. Kaya sabi ko, Lord, patawarin mo talaga ako ng mga panahon na nagbabalik ako, loob ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Maling-mali yun. Ngayon po, salamat sa pagtuturo ng Panginoon, pagtutuwid ng Panginoon sa akin. All by His glory talaga. Sabi ko, Lord, and all by His grace. Thank you, Lord, kasi tinuturuan mo kami ng tama. No, na imbis na i-curse sila, imbis na mapuspos ka ng galit sa taong ito, panalangin mo na, Lord, salamat. Pag-pray mo sila, thank you kasi dahil sa kanila. Tingin ko man mali ang mga ginagawa nila. Tingin ko man nasasaktan ako sa kanilang mga ginagawa. Pero Lord, salamat kasi dahil sa kanila, natututo ako lalong magmahal. Natututo ako lalong magpatawad. Natututo ako lalong mag-self-control.
Thank you sa buhay ng mga taong ito. Thank you sa buhay ng mga anak ko. Thank you sa buhay ng asawa ko. Thank you sa buhay ng mga kapitbahay ko. Kasi po, kapag i-curse mo sila, naku, lalo kang mapupuspos ng galit. Lalo kang magngingit-ngit. Imbis na gumaan ang iyong kalooban at matutong magpatawad. Sa totoo lang po, hindi madali. Kaya natin to dahil kasama natin ang Panginoon. Ang Panginoon ang atin pong sandigan, siya ang talagang nagtuturo sa atin para kayanin natin na magpakumbaba. Apart from the Lord, we can do nothing. Kaya nga, manalangin tayo, di ba? Lagi tayo mag-pray. Kasi through prayer, doon talaga ituturo ng Diyos sa'yo kung anong gagawin at doon niya ipapadama sa'yo na ito ang dapat. Huwag kang mag-alala, di ba? Doon niya ituturo yan kapag nanalangin tayo. Kaya huwag kang hindi mananalangin, ha? Lalo na pag galit ka, pilitin mo manalangin kahit nagagalit ka. Kahit na iinis ka at nanggigigil ka. Di ba? Kasi sa totoo lang po, naku, lahat yan dinaanan ko. Hindi po ako naging exempted dyan. Nako, sa sobrang gigil mo, minsan talaga mababato mo na ano mang mahawakan mo eh. Aside sa may action ka na, nagngingit-ngit pa yung kalooban mo hanggang sa matulog ka, hanggang sa magising ka. At mabuti kung nakatulog ka. Paano kung hindi? Di ba? Ay, kaya ang daming taong nagkakasakit eh, because of stress. Sabi nga ni Doktora Presi, sa isang video niya, yung stress, daig pang kumain ka ng sobrang daming asukal. Sa laki ng epektong, sama ng epektong idudulot dito sa'yo. Grabe. Grabing pag spike ng insulin mo, pagtaas ng sugar mo because of stress. Yung paglala ng sakit mo sa puso, yung pagdagdag ng mga wrinkles sa mukha mo. Grabe, kaya sabi, pwede naman piliin eh, no? Na huwag magalit. Pwede piliin na huwag tayo ma-stress. It's our choice. Kung hahayaan natin na maapektuhan tayo nito, nasa sa atin yun. Kaya nga, ang panlaban natin dyan is to pray, to humble down, to be patient, to be gentle. Hindi madali, pero by the grace of God, kakayanin natin yun. Unti-unti. Sige lang. Huwag lang tayong titigil na magpaayos sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Thank you, Lord. Napakabuti mo, Panginoon, sa napakagandang mensahe ito. Ayan. Ayan na. So, ano pa ang sabi dito? These ideas aren't original to Paul. They actually came from how Jesus lived his life. As followers of Jesus, we too should strive to be gentle, humble, and patient with everyone in our life. Yun yung pinag-uusapan natin, di ba? Regardless of whether they look or think a different way, every person deserves dignity, patience, and love. Kahit ano pang ginawa niyan sa'yo, kahit sino pa yan, kahit na sa tingin mo sobra-sobra na yung ginagawa niya, relax. I got you, sabi ni Lord. Sagot kita. Hindi kita pababayaan. Kakampi mo ko. Diba? At kahit na ganun pa sila, sabi ng Panginoon, deserve nila yung dignity, patience, and love. Kailangan nila yun. Kasi kapag pinatulan natin sila, mas lalo nating inilalayo sila sa Panginoon. Kasi ang iisipin nila, ikaw nga na, Kristiyano na, nasa Panginoon ka na, ganyan pa ugali mo. Tapos ako ini-expect mong ganitong ugali ko dapat sa'yo. Diba? Hindi natin alam kung anong naglalaro sa kanilang isipan. Lalo na kung hindi pa sila anak ng Diyos. Hindi pa nila kayang kontrolin ang kanilang sarili. Hindi pa sila nagpapakontrol sa Holy Spirit. So, sino nagkokontrol sa kanila? Kayang-kaya pa silang linlangin ang kaaway. Kasi mahina pa sila. So, kung tayo ay maghihindaan din ang kanilang kahinaan, paano pa natin sila madadala sa Panginoon? Hindi po ba? Sabi nga dito sa ating binasa kanina, di ba? Sa chapter 4 verse 2. Ng Ephesians. Ay, kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga,
at magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Tayo ang magparaya. Kasi tayo ang nakakaunawa eh. Diba? Yun yung humility. Kasi pag hindi ka nagparaya, pride yan. At yung pride, hindi sa Diyos. Diba? Kasi bakit ka magmamalaki? Bakit ka magpa-pride? Pag may pride ka, walang love ni Lord. Ang love ni Lord ay punong-puno ng pagmamahal, ng pagpapatawad, ng pagpaparaya, ng pagpapakumbaba. So, paano natin may papakita yung pag-ibig ng Diyos sa ibang tao, lalo sa mga mahal natin sa buhay, kung tayo mismo hindi marunong mag-practice nito? Wala tayo ng love, ng gentleness, wala tayo ng humility sa puso natin. Diba? So, pilitin natin. Kaya natin yun. Basta mag-pray tayo. Kaya natin yun. Wala naman po imposible sa Diyos, di ba? Magpaayos tayo sa Panginoon. Kayaan natin na magbunga yung regalo ng Diyos sa atin, yung pagkatanggap natin sa Diyos. Para nang sa ganun, maging masaya ang buong tahanan natin. Diba? Sa atin magsisimula yan eh, maniwala ka. Sa'yo yan magsisimula kasi ikaw ang anak ng Diyos. Huwag mong i-expect sa kanila na sa kanila magsisimula ang pagpapakumbaba. Hindi nga nila, wala nga silang personal na relasyon sa Diyos. Eh. Diba? Hindi pa nga sila ready. Hindi pa nila natatanggap si Jesus Christ. So what do you expect? Diba? Tayo nga eh, na may Panginoon na sa puso, nakakagawa pa ng ganun eh. How much more sila naligaw pa? Kaya umunawa tayo. Magpasensya tayo. Diba? Ano yun, Ate Mams? Martir? O, di sabihin ng martir. Sige, basta ginagawa ko to, all for the glory of God. Para sa Panginoon to. Hindi to para sa akin. Sapagkat ang Diyos ang naitataas ko at naluluwalhati sa tuwing ako'y nagpapakumbaba, sa tuwing ako ay nagpapakabait, sa tuwing ako'y umuunawa, sa tuwing ako'y magpapasensya at magpaparaya. Si Lord ang nakikita nila sa akin. At darating ang time, ang araw, na sila'y makakakilala rin sa Panginoon nang dahil sa aking pagbabago, nang dahil sa pag-ibig ng Diyos na nakita nila sa buhay ko. Diba? Ang sarap ng ganon. Kaya nga, Lord, fill us with your love and your Holy Spirit. Kaya kailangan natin to everyday. Yung mananalangin tayo araw-araw, magde-devotion tayo para mapuspos tayo. Para may bala tayo for the whole day. Diba? Kasi pag wala kang bala sa buong maghapon, ay panigurado pag binaril ka ng katigasan ng ulo, ng mga salitang di maganda, ugaling di maganda, sigurado, babarilin mo din yan ng same kung paano kanila inatake, di ba? Pero dahil puspos ka ng pag-ibig ng Diyos, simula pa lang sa umaga, ay bibit-bitin mo yan sa buong maghapon. Yan ang magpapaalala sa iyo para kayanin mo na maging mabuti at mabait na anak ng Diyos sa harapan ng ibang tao. Hallelujah. To glorify the Lord, di ba? Hindi glory to me, kundi glory to God. Kasi sigurado, pagka ganun tayo, mapapaisip yung ating mga kasama sa bahay. Parang laki ng pagbabago niya. Laki ng pagbabago ni mami. Hindi mo sa dating ganyan ah. Grabe naman. Alam mo yung sila na yung, bakit ko ba siya nasabihin ng ganun? Bakit ko ba nagawa sa kanya yun? Ba't ko ba diba? Sila yung nagkakaroon ng ganung pag-iisip. At kumikilos ang Panginoon. Maniwala po kayo. Kaya relax lang. Hindi tayo ang magpapabago ng pag-uugali nila, kundi ang Panginoon. Just do your part. Gawin mo lang yung pinagagawa ng Diyos mo. Hallelujah. Thank you, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So sabi dito, take some time today. Yan, to think of a few ways that you can grow in patience, humility, and love with others. It could be slowing down long enough for people to know you care, saying something encouraging to someone, or admitting to someone that you've made a mistake. Yung matuto kang, siguro, pinapaisip sa atin ng Panginoon ngayon, ano yung pwede natin gawin para maipakita natin, no? Yung humility,
yung patience, yung love sa ibang tao. Siguro, instead na magalit, magpakumbaba ka, umamin na mali ka, pag talaga namang nakapagsabi ka ng hindi tama, mag-sorry ka, yung mag-encourage ka, yung tumahimik ka habang sila ay galit, yung imbis na sabayan mo yung galit nila, calm down, relax, huwag ka magalit, diba? Yun lang isang bagay na malaking katakahan sa kanila yun pag yung nagdadaldal sila, nagagalit sila, tas biglang nananahimik ka lang, wala kang isinasagot. Naku, maniwala ka, ang laking impact nun sa kanila. Kasi hindi ikaw yun eh. Di ba? Hindi yun yung character mo. Kaya magpa-control tayo sa Panginoon, sa Holy Spirit. Kapag ka gusto mo na sumagot, Lord help me. Control me. Di ba? Ganun yun. Humble me. Ganun yun. Kaya kailangan natin ang Panginoon. At maniwala ka, sa ganung way mo, may mababago sa loob ng tahanan. And ipakita natin na sa kabila ng mga nangyayari, nandun pa rin yung care natin sa kanila. Nandun pa rin yung love natin sa kanila. At instead na magsalita tayo ng mga bagay na hindi maganda sa tenga, encourage na lang natin sila. Diba? At ipag-pray na lang natin. I-lay hands nyo pagtulog na. Tapos, maghingi tayo ng guidance sa Lord. And continue na ingatan tayo ng Panginoon. Ingatan ang bibig na to na hindi makapagsalita ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. At ingatan ang isip na to na hindi mag-isip ng masama sa mga taong gumagawa ng masama sa atin, o mga taong nakapanakit sa atin. Bagkus ay isipin natin na itong mga nangyayaring ito ay isang pagpapala para sa atin upang tayo ay mabago personally sa ating mga pag-uugali. Because of their ugali, doon tayo natututo, doon tayo nababago, doon tayo natututong magmahal lalo at magmahal ng kaaway. Hallelujah. And make the decision today to live in humility and grace with others. So, pilitin natin makapamuhay ng may kapakumbabaan at ng pag-ibig sa ibang tao. Dahil kapag may pag-ibig sa ibang tao, marunong tayong magparaya, marunong tayong magbigay, marunong tayong magpatawad, marunong tayong humingi ng tawad kung tayo nagkamali. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sobra po kami nagpapasalamat sa kabutihan mo sa napakaganda mong mensahe ngayong umaga. Thank you, Lord, for reminding us kung gaano kahalaga ang pag-ibig mo sa amin, kung gaano kahalaga ang pagpapakumbaba, ang pagiging gentle, at ang pagpapasensya, at ang pagpaparaya para sa ibang tao, Panginoon. Higit lalo sa aming mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Lord, na itinuturo mo sa amin na ito ay isang pagpapala. Bagamat negative sa mata ng iba, Panginoon, pero ito ay positibo pa rin sapagkat ito ang mga paraan mo upang kami matuto, upang kami ay lalo na makasunod sa iyong kalooban at lalong maging Christ-like, Lord, pagdating sa pag-uugali. Maraming salamat po, Panginoon. Tinataas din namin sa iyo, O Diyos, ang mga taong nanonood ngayon, anuman ang kanilang mga pinagdaraanan, Lord, kung meron man struggle sila sa ganitong bagay, sa pagpapakumbaba, sa pagtitiis, sa pagpaparaya, ay tulungan mo po kaming lahat, Panginoon, na ma-practice namin ang mga bagay na tinuturo mong ito. Nanawa, O Diyos, ay tunay na maghari ka sa aming buhay nang sa ganun, maramdaman namin ang pag-ibig mo at maging madali sa amin ang pagpapakumbaba, pagpaparaya at pagtitiis at pagpapasensya, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil pinupuspos mo kami ng iyong pag-ibig at ng mga magagandang bagay na dapat namin matutunan sa pagsunod namin sa iyo. Nawa, O Diyos, ay dinadalangin din namin ang mga tao hanggang ngayon ay hindi ka pa kilala. Tulungan mo sila, Panginoon. Magpadala ka ng mga tao na kakausap sa kanila upang ipadama ang pag-ibig mo sa kanila. At sa mga taong makakapanood nito, Lord, na hindi pa nakakilala sa iyo, nawa ay makita nila na kailangan kanila sa kanilang buhay.
Ikaw lamang ang kanilang pag-asa, ang kanilang kalakasan, kagalingan sa kanilang mga karamdaman at kalutasan sa kanilang mga problema. At kaliwanagan, Panginoon, sa madilim nilang buhay. Panginoon, maraming salamat sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataong makilala ka. Thank you, Lord. Kasi kung hindi ka namin nakilala at hindi mo kami minahal ng sobra-sobra, unconditionally, wala rin kaming kayang ibigay sa iba. Maraming salamat, Panginoon. Kasi patuloy mo kaming inaayos, patuloy mo kaming ginagawang matuwid, patuloy mo kaming tinuturuan upang kami ay maging mabuting halimbawa sa aming kapwa, sa aming mga anak, sa aming mga asawa, sa aming kapitbahay at sa aming katrabaho, sa lahat ng mga tao, Panginoon, sa aming paligid. Maraming salamat po. Tunay na mahal mo kami. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Nais din namin, Panginoon, na ingatan mo ang aming sambayanan, ang aming buong pamilya, at ang lahat ng pamilyang nire-represent ng mga taong nanonood ngayon. Pagpalain mo, O Diyos, ang bansang Pilipinas, Panginoon. Hindi namin kaya itong ayusin kung kami lang, pagkat limitado ang aming kakayahan. Pero Lord, dahil sa mga itinuturo mo, nagiging kabahagi kami ng ikabubuti ng bansang Pilipinas. Kapag naging mabuti kaming tao, Panginoon, alam namin, Lord, na nagiging kabahagi kami ng pagsasaayos ng bansang Pilipinas. Maraming salamat sa lahat ng learnings ngayong umaga, Panginoon. Salamat, Lord. Napakabuti mo. Thank you for everything, Lord. Thank you, Jesus, for loving us and continue to help us sa buhay namin ito. Thank you for the provisions, Lord. Maraming salamat po talaga. Sobrang salamat, Panginoon. Tinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang ating Mavs TV family, ang God Loves You Movement Ministry, at ang lahat ng mga pastor, leaders, lingkod ng Diyos. Pagpalain mo po silang lahat, Panginoon, at ang lahat ng simbahan sa buong mundo. I-bless mo rin, Lord, ang God First Christian Ministry International at ang GLU, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you for everything, Lord God. We love you, Lord God. We praise you, we honor you. And we bring back all the glory and praises in Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po. Thank you, Lord. Napakabuti mo. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po sa mga nanood sa atin ngayon, nakisabay sa atin pong devotion. Thank you, Ate Ella. Good morning to you, Ate Jenny, Ate Edgy, at Kuya Alan. Hindi ko lang po ma-check sa Ate Mavs TV kung may mga nanonood ngayon, pero check po natin. Check po natin, baka may mga nanonood doon. At magandang umaga po sa inyong lahat kung may mga nanonood po dyan. Good morning po sa inyo. At thank you sa pagsabay po ninyo sa atin dito sa ating devotion. Ayan, tingnan natin. Ayan, ako, madami pala nag-comment sa ating Mavs TV, no? Hindi ko, kay Ate Marilyn Morados, thank you for watching, Ate. Thank you, Lord, for your word today. Great reminder for every one of us, sabi ni Ate Marilyn. Thank you din, Ate Jeng de los Santos. Good morning to you. Thank you po, thank you. Maraming salamat po sa buhay ninyong lahat. Yung iba hindi ko na po mababasa kasi lumampas na siya. Ayan. Okay, so maraming salamat po muli sa inyong lahat. And I hope to see you all again tomorrow sa atin pong daily devotion live. Nawa po isama niyo ang inyong lingkod sa inyong panalangin at napatnubayan, ingatan, bigyan tayong kalakasan. Sa po na aking pamilya ay isama niyo po sa inyong panalangin. Thank you po sa buhay ninyong lahat. And
Sa mga hindi pa po naka-follow ay mag-follow po kayo para ma-notify kayo pag meron tayong live. Hindi kayo mapapa-absent. Hindi mawawaglit sa inyo. Kasi makikita po ninyo magpa-pop up yan dyan. At ino-notify kayo ni Facebook. Ganun din po, i-subscribe po natin ang ating YouTube channel, Ate Mavs TV, and i-like and share po ninyo ang video na ito. Kung sa tingin ninyo ito ay makakatulong sa inyong kaibigan, kakilala, kamag-anak, mahal sa buhay, i-share po ninyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. See you all again tomorrow, 6:30 ng umaga. Malate man ako, hintayin niyo lang po ako. Dahil sinisikap po natin na hindi tayo mag-absent sa ating devotion para lahat tayo laging may bala sa buong maghapon. Maraming salamat. God bless everyone. Always remember, God loves you.